Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP, kung saan ang sabi po rito ay popular influencer says he's selling his XRP for 3 major reasons. Kaya yan, meron daw pong isang sikat or kilalang influencer ang nagsabi na siya ay magbebenta ka ng kanyang XRP. Yan, or ililiquidate na po niya yung kanyang asset dito kay XRP. Yan, at meron po siyang tatlong mga dahilan kung bakit niya ito gagawin. At yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sabi po rito ay popular YouTuber Tim Warren has begun liquidating his XRP portfolio citing 3 major concerns with the blockchain project. Kaya yan po, isa po siyang YouTuber, isang sikat na YouTuber at siya po ay si Tim Warren. At nag-umpisa na daw po siyang mag-liquidate ng kanyang XRP portfolio. Ibig sabihin ay binebenta na po niya yung kanyang XRP asset. At ang dahilan ay meron po siyang tatlong major concerns or dahilan dito sa blockchain project na ito. Yan, na may kaugnayan dito kay XRP. The price of XRP has underperformed relative to other major crypto assets in the past few months, while other analysts continue to predict an imminent breakout and the XRP community continues to exercise patience. A few former XRP faithfuls are already giving up on the project. Kaya yan, nitong nakalipas na mga buwan ay kung ikukumpara po natin yung naging performance ni XRP kumpara sa ibang mga cryptocurrencies ay nag-underperform po siya. Ayan, maliit lamang yung kanyang naging paglago kumpara sa ibang mga cryptocurrencies na ayan, ang laki po ng kanilang difference. Ayan, yung mga ibang mga maliban dito ay may mga analyst naman na nagsisilabasan na nagpre-predict na meron na raw pong nalalapit na isang matinding pagsabog ang market price ni XRP at na-content na po natin yan kanina. Yan, marami po sila, marami pong mga analyst ang nagsasabing isang nalalapit na matinding price surge ang magaganap dito kay XRP. At ngayon ay yung community naman ng XRP ay patuloy po silang nag-aabang. Ayan, or meron po silang mahabang pasensya na umaasa na ito nga ay sa hinaharap or nitong nalalapit na hinaharap ay talagang sana nga ay talagang magkatotoo yung mga prediction ng mga analyst na ito na nasasabog na ang market price ng XRP. Yan, ngunit sa likod ng mga ito ay meron pong ilang mga XRP investors or holders na matatagal na nagko-hold dito kay XRP ay sila na po ay nag-give up na or bumigay na dito kay XRP at naisipan na po nilang mag-liquidate ng kanilang XRP na asset. Famous YouTuber Tim Warren is one among such previous XRP devotees. In a recent video, the former XRP enthusiast revealed 3 core reasons why he is liquidating his position in XRP. Kaya yan, ang kilalang YouTuber na si Tim Warren ay isa lamang po siya sa mga dating XRP na malaki po ang kanilang pagtitiwala dito kay XRP. Yan, XRP devotees. Yan. Ibig sabihin loyal po sila dito kay XRP at yung kanilang paniniwala na yan, or malakas po yung kanilang paniniwala na si XRP ay magbibigay sa kanila ng malaking return of an investment sa hinaharap. Pero yan, sumuko na po itong si Ginoong Tim Warren. Yan, at siya po ay nagbigay ng tatlong mga dahilan kung bakit. Notably, Warren suggested that he will largely minimize his exposure to the cryptocurrency and will not abandon it completely. He
he still believes there's a chance that XRP will bounce back in the short term, although he remains bearish on the asset's long-term prospects. Kaya yan. Si Ginoong Warren naman ay sabi po naman niya ay hindi naman niya tuluyang iiwanan ang cryptocurrency. Yan, siya na rin ay mag-i-invest na rin pero sa iba siguro. Maghanap siya ng ibang mga cryptocurrency na mas may magandang potensyal na magbibigay ng mas malaking kita para sa kanya. Ngayon, pagdating dito kay XRP ay patuloy pa rin naman siya na naniniwala dito kay XRP na makakabangon ito. Yan sa hinaharap. Ngunit base po sa kanyang pananaw ay yung kanyang long term kasi na pananaw dito kay XRP ay mananatiling bearish. Ibig sabihin ay hindi gaanong malaki yung kanyang kikitain kapag ito yung kanyang i-hold ng long term. Yan, 3 reasons for selling XRP. Ito na po yung tatlong dahilan ni Ginoong Warren kung bakit siya nag-liquidate or bakit niya binenta yung kanyang XRP na holdings. In the Team Warren video, which has garnered over 38,000 views on X, the first reason why investors should consider selling XRP is because the cryptocurrency is losing an important race. Kaya yan, yung unang-unang dahilan ni Ginoong Team Warren kung bakit siya nagbebenta ng kanyang XRP tokens ngayon. Nawawalan na daw po ito ng nawawalan na raw po siya ng important race or parang nanghihina na siya. Parang hindi na siya nakakasabay sa iba. Kaya yan, he outlined that XRP was previously viewed as the banker's coin and looked set to be the rail for the banking system and institutional money flowing in the crypto space. Kaya yan, dati ay ayon po ay Ginoong Warren ay dati si XRP ay ito raw po yung parang tinitignan ng karamihan na magiging banker's coin. Yan, or ang gagamitin na coin ng mga bangko. Yan, at yan, dahil dito ay ito raw yung gagamitin na magiging banking system at saka institutional money ng crypto space. Yan, pero mukhang hindi nga ito yung mukhang malabo na ito yung mangyayari kasi meron kasi siyang kinakaharap na kaso. However, he argued that XRP is already losing this position to other projects like Chainlink, which already boasts a partnership with Swift, an institution managing over $600 billion in asset. Kaya yan, sabi po ni Ginoong Warren ay mukhang natatalo na raw si XRP pagdating po rito. Yan, bilang sa pagdating po dito sa pagiging banker's coin na ito sapagkat mukhang inunahan na po siya ni Chainlink. Yan, si Chainlink ay nagkaroon na po ng partnership dito kay Swift at saka iba pang mga institutions na may mga $600 billion na assets. Kaya ayan, nalampasan na ni Chainlink itong si XRP. He tipped Chainlink to become the real banker's coin, arguing that Link could eventually become the third largest crypto behind Bitcoin and Ethereum. As long as we see Chainlink making the convergence and relationship with big institution that is doing, it looks like the future of what ties fiat currencies will have with crypto, Warren remarked. Kaya yan, mukhang si Chainlink daw ang papalit kay Ripple. Or mauunahan po ni Chainlink itong si Ripple. Kaya yan, mukhang siya na ang magiging ikatlong largest na crypto. Kaya siya po ay mapapabilang sa yan, pangatlong position. Kaya siyempre yung nangunguna ay si Bitcoin, sumusunod ay si Ethereum at magiging pangatlo ay itong si Chainlink. Yan po si Team Warren ang kanyang tweet rito. 3 major reasons I'm selling my XRP. It's not looking good. Yan, pwede po nating panoorin sa kanyang YouTube channel pero yan, saka na lamang po ninyo, bisitahin na lamang po ninyo yung kanyang channel. Yan natin yung panoorin kasi makaka-copyrights po tayo dyan kapag ipi-play ko siya. The YouTuber cites Ripple planned initial public offering IPO as another reason for being bearish on the asset. Precisely, he notes that if Ripple proceeds with its IPO, then it has little reason to protect the price of XRP from declining. Kaya yan, ito na rin yung pangalawang dahilan ni Ginoong Warren dito. Yan, yung kanilang initial public offering na IPO.
Ayan, kasi kung pag inilabas daw po ito ay hindi na raw po mapoprotektahan yung presyo ni XRP sa kanyang pagbagsak. In fact, he argues that if Ripple had an IPO, then the company would have divided loyalty and is more likely to favor shareholders over XRP holders. He predicts that anytime the IPO starts to drop, the company will sell off XRP to keep their business afloat. Kaya yan, pagdating daw po kasi kung pag meron daw na po kasi yung IPO na ito, ay mukhang mas papaboran ng Ripple yung mga shareholders at hindi yung mga XRP holders. Yan, at kung pagsakaling bumagsak daw yung yan, kung bumagsak daw ang IPO o ang Ripple stock, ay syempre ang gagawin daw ni Ripple para ma-prevent ito ay yan, ibebenta raw po nila, magbebenta raw po sila ng XRP. He added the coin could remain at a 0.5 price and Ripple's business would work well as its payment business does not depend on the value of the cryptocurrency. Tim Warren provided a final reason why he is long-term bearish on XRP. He cited the company's legal victory against the United States Securities and Exchange Commission last July. According to him, the victory means that XRP is the only coin that has legal clarity in the entire cryptocurrency space. He asked, why isn't the price doing anything? There is no coin out there that should have a more bullish chart. He believes that for the asset to continue underperforming despite having the best bullish narrative indicates a bleak future. Meanwhile, it is worth noting, as I mentioned earlier, that the YouTuber believes there will be an XRP rally in the short term as multiple indicators indicate that the asset is oversold. However, he maintains a bearish outlook for a longer time frame while urging viewers to make their own investment decisions. Kaya yan pong muli ang YouTuber na si Tim Warren ang naglabas po ng kanyang announcement sa kanyang YouTube channel na pinagkaguluhan po ng XRP community. Yan, sapagkat siya na po ay nag-liquidate ng kanyang XRP asset. Ayan, dahil sa tatlong mga dahilan. Kaya ayan, maraming nagulat. At yun pa naman, at maraming humahanga sa kanya na mga XRP investors at saka holders. Yan, may malaking pagtitiwala dito kay XRP na magbibigay po ito ng magandang long-term na ROI. Yan, pero yan, sumuko na po siya at mukhang yung kanyang tatlong mga dahilan naman rito ay mukhang masasabi kong may point naman po ito. Yan, pero pwede pong magbago ito. Depende po sa development ng mga ng team ng XRP. Yan, pero kung pag sa ganitong kalagayan ni XRP, kung pag hindi po sila gumagawa ng paraan at hindi po nagbabago na patuloy na ganito na lamang ito, ay syempre ganyan po talaga ang kahihinatnan nito. Kaya kailangan po nilang gumawa ng paraan. Kung hindi ay ayan, magkakatotoo yung sinabi ni Ginoong Tim Warren dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.